Sa sining, may mga pintor na hindi lang bumubuo ng imahe, bagkus sila rin ay bumubuo ng isang mahiwagang mundo. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa pagitan ng realidad at panaginip sa mata ng dalawang makapangyarihang pintor, si Giorgio de Chirico, ang ama ng metaphysical art, at si Salvador Dali, ang dalubhasa ng surrealismo. Simulan natin sa obra maestra ni de Chirico. Diana Sleep in the Woods, 1933. Tampok ang diyosa ng pangangaso na si Diana na nagpapahinga sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang dagpo, tila walang ibang gumagalaw sa paligid. Ngunit sa ganitong uri ng katahimikan, itinatanghal ni de Chirico ang ideya ng paghinto at pagninilay. Sa isang mundong puno ng kaguluhan, mahalaga ang paghahanap ng sariling puwang para sa kapayapaan. Portrait of Isa with Black Dress, 1935. Mahinhin, may katangi-tanging ganda, simple pero misteryosa. Yan si Isa sa itim na bestida. Sa kanyang titig, waring may mga lihim na hindi mawari, mga kwentong itinatago sa likod ng mga mata. Sa estilong metaphysical, higit pa sa anyo ang naisipakita ni de Chirico. Hinahanap niya ang diwa sa likod ng di matukoy na damdamin sa pamamagitan ng pagpinta sa kabighanian ng isang tao. Conversation, 1927. Sa mata ng metaphisika, hindi ito simpleng usapan. Sa obrang ito ni de Chirico, ang mga tauhan ay parang mga estatwa sa isang mundo kung saan ang oras at espasyo ay baluktot. Waring may sinasabi, ngunit mas naririnig natin ang katahimikan. Hindi ito larawan ng sagot, kundi paanyaya sa tanong, tunay nga bang nauunawaan natin ang isa't isa? Sa likod ng tahimik na pag-uusap, naroon ang lalim na di masambit na damdamin. Christ and the Storm, 1914. Mula sa Bagong Tipan, kung saan pinatahimik ni Kristo ang isang malakas na bagyo. Sa pagpipintang ito, inilarawan ni de Chirico si Kristo bilang isang figura ng katahimikan at katatagan sa gitna ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng mga elemento ng sining, ipinapakita ang espiritual na lakas na maaaring maging gabay sa gitna ng personal o kolektibong pagsubok. Hector and Andromache, 1912. Ang likhang ito ay batay sa mitolohiyang Griego. Ipinapakita ang tagpo ng pamamaalam ni Hector sa asawang si Andromache bago siya lumisan patungong digmaan. Sa pamamagitan ng simpleng komposisyon, binibigyan diin ni de Chirico ang damdamin ng pag-iisa, kabigtan ng kapalaran at kawalang tiyakan ng hinaharap. Sulyapan naman natin ang sining ni Salvador Dali. A Seated Man and a Dancing Couple, 1921. Waring inilalayo ang sarili sa galaw ng paligid. Sa likod ng ekspresyon ng kanyang muka, mababanaag ang bigat ng pagkaulila at ang pagnanasang may makasabay sa sayaw ng buhay. Bahagi ng pagiging ekspresyonist ni Dali ang obrang ito. Ang kanyang pagkakaupo ay hindi kawalang kibo, kundi isang anyo ng pagninilay at pagnanasa. Pagnanasa sa koneksyon, sa pag-unawa, sa kapares na makakasabay sa kanyang undayog. Domestic Scene, 1923. Isang tagpong tila payapa, karaniwang makikita sa loob ng bahay. Nanay, tatay, anak. Ngunit sapat ba na magkakasama ang lahat para matawag na pamilya? Ang obrang ito ni Dali ay hindi lamang tungkol sa mga gawaing bahay. Ito ay larawan ng mga emosyong kinikimkim sa loob ng tahanan na kahit nasa iisang bubong ang lahat,
may distansya pa rin hindi maitago sa kulay abong pinta ng buhay. Dutch Interior, 1914. Bahagi ito ng Impressionism era ni Dali. Sa obrang ito, binibigyan niya ng lente ang buhay sa loob ng isang bahay kasama ang isang katulong. Pagod ang makikita sa kanya. Sa araw-araw na pagtatrabaho, matatapos pa ba? Posibleng tanong niya sa kanyang sarili. Ang tahimik na pag-aaruga sa mundo ay nararapat bigyang pansin dahil hindi lingid sa ating kaalaman na sa bawat alon ng alikabok na pinupunasan ay narito ang pangarap na gusto nilang makamtan. Portrait of Lucia, 1918. Ang ganda ng isang tao ay walang kinikilalang oras. Hindi ito kumukupas kahit ilang taon pa ang lumipas. Makikita sa likhang ito ang kadulubhasaan ni Dali sa pagpinta, lalo na sa pagiging expressionist niya, na kahit ang karanasan ay kayang itanghal sa pamamagitan lamang ng mga mata. Si Lucia sa obrang ito ay isang refleksyon ng parehong nakaraan at kasalukuyan, hindi kumukupas at patuloy na namumulaklak. Self-Portrait Figueres, 1921. Sa gitna ng dilim, isang mukhang bumubuo sa sarili nitong anyo. Ang tangkang pagpipinta ni Dali sa kanyang sarili ay sumasalamin sa kanyang paglaki. Sombrero, pipe, scarf, ready to defy gravity? Hindi. Ito ay kasangkapan, isang maskara upang hubugin ang sarili, isang pagsilang sa isang alamat ng sining na mag-iiwan ng yanig sa mundo at kasaysayan. Dalawang pintor, dalawang mundo. Ngunit sila ay may parehas na layunin, ang pukawin ang ating diwa gamit ang sining. Sa mga obra ni Decirico at Dali, natuto tayong tumingin hindi lang sa larawan, kundi sa sarili nating guni-guni, sapagkat minsan, ang pinakamalinaw na katotohanan ay natatagpuan sa kabaligtunaan.